Ayun, ang galing. Di ba? Ito, tikman natin. Kasi dito, kung tinikman nila, may umiyak. May naglulundag sa sarap. Siksik, liglig at nag-uumapaw na sangkap niya. Napansit galing Norte. Actually, isa sa mga magagandang services ni Polish dito sa Pulilan, Bulacan. Buruin mo sa kapihan, hindi lang basta rice meal meron din Pinoy ulam na talaga naman isa sa mga the best comfort food nating mga Pinoy. Yung 199 only coffee. One to sawa, sky's the limit. Mula dulo hanggang dulo, kain lahat, walang tapon niya. It's a great day sa inyo mga bossing. Kamusta at maraming salamat nga pala sa inyong pagbisita. For today's video nga pala ay special ang ating video ngayon dahil nga biyaheng Bulacan tayo. Ibig sabihin, pinuntahan natin ang isang bayan dito sa lalawigan ng Bulacan na maraming ino-offer mula sa pasyalan, masasarap na kainan, tambayan o kung ano man na talagang nakaka-good vibes na dito lang sa lalawigan ng Bulacan meron. At yun nga pala, kasama natin syempre yung mga Bulacan vloggers dito na kasama natin pumunta, maglakwatsa at gumala dito sa buong video natin. Kaya antabayanan nyo mga bossing. Kaya naman, di ko na patatagalin, gumayak na at samahan nyo kami maglibot, mag-ikot at mabusog dito sa bayan ng Pulilan, dito sa lalawigan ng Bulacan. Tara na! Tayo mga boss, paano na lang tayo dito. Yan, parking area dini. Yun, touchdown. Welcome to Pulong Kabyawan Agricultural Farm. Ito lang yung ibang panukala dini pagpasok nyo sa parkingan nila. Ayan dito. Kasi kung sa Waze tsaka Google Maps, pinapakanan kayo, kakaliwa kayo. Ayan. Oh, hindi naman po. Ayan, area yung parkingan nila. Na malawak naman yung espasyo, maraming sasakyan yung magkakasya din eh. Ayan, din sa Pulong Kabyawan, ang regular fee nila is 200. Then sa mga student, senior citizen, PWD. Ayan, kahit ano pa, kahit hindi present ID lang. Sa mga ganun, 150 then 100. Ayan, okay na. Let's go, pasok na tayo dun sa may kubo ron. Let's go. Talaga nga naman, ayan no, bukid na bukid yung datingan dito sa Pulong Kabyawan sa may Pulilan, Bulacan na may isang kubo ron, nag-iisa. Pupuntahan natin yan, tsaka yung iba pa rito na talaga naman, eto, lugar pasyalan talaga. Magandang bonding moment sa mga family, even sa mga kids. Yan, itong Pulong Kabyawan. Hindi. Ayun, meron pa doon. Yung bagong gawa doon nila, ayun, yung kubo na yun. Ayun. Yan, pupuntahan din natin yung mamaya, mga bossing. Yan, tara, lakad-lakad muna tayo dito sa Pulong Kabyawan. Yan, actually, dito na tayo sa loob. Tapos, meron silang complimentary dito. Coffee, iced tea, tanglad iced tea, tinatawag. At tara, punta tayo dito. Tikman natin yun. Let's go. Dito sa La Casita Marina, pwede dito maglagay ng mga kung anong kakainin. Actually, talagang isang maliit siyang cottage. Ayan. Nandito na yung mga kasama natin na Bulacan vloggers dito. Tapos meron pa sila dito. Ayan, tinatawag nila dito, maganda rin dito na tambayan. Actually, ayan o, may malaking puno siya sa loob. Ayan, tree house. Sa taas, pwedeng umakyat. At the same time sa baba, eto mga talagang kahoy, mga sinauna pa ng mga furnitures dito sa Pulong Kabyawan. Ayan. At dito naman, merong kubo dito
na pwede rin tambayan. Ayan, tapos sa silong yan, merong pwede rin pagtambayan. Marami talaga dito na pwedeng mapuntahan sa Pulong Kabyawan. Definitely ito isa sa mga ecotourism heritage site o tourist attraction dito sa bayan ng Pulilan, Bulacan, etong si Pulong Kabyawan. Ayan. Tapos meron din sila mga swing dito para sa mga kids. Ayan. At saka yung mga arts. Mamaya akyatin natin doon mga boss, yung mga likhang sining o talagang ano na mga taga-Pulilan, Bulacan nyo dito. So may museum dito sa taas, mamaya akyatin natin yan mga boss. Pero ngayon, magkape muna tayo dito. Tara, let's go. Eto na yan guys, yung mga Bulacan vloggers natin. At nandun nakahain na yung suman. Hinintay pa natin yung kanilang kape. Ito yata, may kape na yata. Ayan. Tamang ano muna, pika-pika. Karga muna na almusal. Ayun, ang suman. Boss, anong suman tawag dito? Malagkit lang. Tapos maskobado, no? Ayun. Kaya na, isa sa inyo. Anong pangalan nyo, boss? Louis. Louis, yan, Sir Louis. Nag-serve ng ating almusal ngayon. Suman sa maskobado. Ayan, nagkalapagan na. At mamaya, titikman na natin yan. Ayan. Actually, ito, nagpapakilala isa-isa. Parang naman ma-recognize ni Ma'am Maricar, representative of Pulong Kabyawan. Lahat mapakilala para ma-notice or makilala rin naman. Yun. Actually, mag-uumpisan tayo dito ng something activities. At ito muna, konti muna ang pagpapakilala sa bawat isa dito ng mga duman sa Pulong Kabyawan. Welcome sa Pulong Kabyawan. Juicer ng sugar, so sugar cane, sorry. So kaya naging Pulong Kabyawan. So etong Inaon, halos ito na yung last na barangay ng Bulacan. So kung nausog-usog pa kayo doon, kung nawala pa kayo, nasa Pampanga na kayo nakarating. Pero si Ma'am na taga-Pulilan na nawala pa rin. So ayan, binibenta rin namin siya. So eventually, pagkakaroon kami ng souvenir area din sa may likod. Hello po, good morning po, welcome po. So, kapag, alam niyo yun, kapag meron kayong gustong ipapromote or gusto namin local products talaga. So, hindi naman kami closed na dito lang sa Pulilan. So, we are very open na para sa products ng ibang bayan dito sa Pulilan. So, if ever na meron kayong gustong i-propose na handicrafts or local products ng areas nyo, feel free to message us sa page. So, usually ako naman yung admin ng page, ako mag-verify sa inyo. So, pag meron kayong gustong i-offer, ganyan, so message lang kayo. So, soon, nag-start na kami. Doon nag-start ang kaunti-unti ng construction sa souvenir shop. Pero hindi pa ganun ka-priority. Pero kasi nga, yung supply, gusto namin na mabuo muna. So, kung meron kayong gustong suggest, okay. At ayun na nga mga bossing, pupunta na tayo dito sa loob sa museum. At titignan natin kung anong mga meron dito na mga ancestral na gamit. Actually, kaya tara, punta na lang natin sa loob mga boss. Tara. Ayan mga boss, pasok na tayo dito. Ayan. So eto, yung mga museum. Dito, makikita natin mga frame by frame ng mga artworks dito. Ayan. Tapos meron pa doon sa bandang unahan. Marami pa yan. Mula dito, ayan. Ito, ulo mismo. Replika, ulo ng kalabaw. Okay. So dito, sa loob ng bahay na nakikita natin, ito yung loob niya. Maraming mga painting, portrait, artworks dito na makikita dito. Talaga namang likhang sining ng mga Bulacanos. Mostly Pulilan. Ito, Pulilan, Bulacan. Yan. So, ito pa. Yung
hinahatak ng kalabaw. Karitela, tawag din eh. Ayan. Tapos yung mga pang-araro sa bukid na nakikita natin dito. Ayan. Diyan siya. Ang dami. Talagang etong lugar na to, good for agriculture, kabuhayan dito sa Pulilan. At ito, makikita natin mga boss. Ayan. Some of the pictures na pumunta dito. Ang gaganda. Puno ng Buhay 2020 din. Ito Korean from Mokpo National University. Talaga naman pinupunta, dinadayo ere. Si Pulong Kabyawan. Ayan pa, marami pa dito. Mga pictures at iba pang frames. Ikot pa tayo mga boss dun sa taas. Okay na. Then ito yung map nila. Yan. Yung mapa ng Pulong Kabyawan. Yan. So, ayun. Ito, ano ba ito? Poso ba ere? O, timbangan. Timbangan siya, bossing. Ay, timbangan. Oo, ayan. Akala ko kanina poso. Kasi ito may handle dito. Ayan, timbangan. Gumagana pa kaya yan accurate. Pero ito isa sa mas sinauna to. Na talagang classic na timbangan. Dito. Diyan siguro tinitimbang yung mga sako ng bigas. Diba? Yung mga palay pala actually. Para maging bigas. Then ito dito, kinakarga at hinahatak naman ng kalabaw. Tapos yun yung mga pang-araro nila. Yan. Talagang dinis sa Pulilan, mga bigas din, red rice, isa sa mga producer dito sa lalawigan ng Bulacan. Dito makikita sa museum, ito isa sa mga sinaunang coffee grinder. Ayan. Diba? Maliit lang siya, may gulong pa. Ayan. Then yung mga unang lampara, yung pailaw, yung Coleman na tinatawag, ito. Mga ilaw di kalburo. Kalburo ang nilalagay. Kasi nga naman, para mas tumagal yung apoy niya, tuloy-tuloy ang liwanag. Ayan. Mas marami pa dito sa museum na to. Ito. Isa sa mga magandang artwork dito. Ganda niyan. Talagang kamay ng magsasaka, pinagsama-sama sa isang obra. Okay naman eh. Lahat naman ng mga frame artwork dito, may mga description about sa kung anong ipinipresenta nung bawat larawan dito. Tulad nito, eto. Kayo ang bayaning hahatak sa bayang masipag upang lumusad sa landas ng pag-unlad. Marami pa yan eh. Yan, lahat dito meron yung description. Kaya tara, akita tayo sa taas, sa second floor. At kung ano pang meron doon, let's go! At ayun nga, akita naman tayo mga bossing doon sa kanilang second floor kung ano yung makikita rin natin doon. Nawala dito sa ibaba. Kaya tara, nandun na yung iba. Paakit na. Ayan, actually ito, may baitang dito. Ayan, nakakit tayo din sa second floor. Actually, itong ancestral house na ito, according kay Ma'am Marica, galing sa lumang bahay sa may parting Baliwag. Talagang halos ano na siya, pawala na o patapon na. Pero, inassemble nila dito unti-unti hanggang sa maging ganito na siya dito sa bahay. At eto, pasok na tayo. Eto naman, yung sa second floor nila mga boss. Ancestral house, para kang na-teleport sa lumang panahon dito. Sa ito pa. Workshop na lang tayo. Ayan. Ayun yung idea natin ng Then ito, second floor. Ito, may maliit na kwarto dito, parte-parte. Pero, may mga frame pa rin dito, actually. Na may mga description, bawat frame. Ayan. Maraw, umulan. Mga ganyang frame siya, mga boss. Eh, sabi nga ni Ma'am, Pulilan is pulong iilan. Doon ang derive ang pangalan. Lalawigan o bayan ng Pulilan dito sa Bulacan. Oh, ayun. Not sure po dun sa baby namin eh. Pero parang nasa 1-year-old na yung pinakamaliit. Okay. Ayun. Sila ka po, di sila kang bago. Meron ka pa din na-explain. Nakikita niyo yung ano, kung para saan yung nasa gitna. Oh. Para saan? Pahingahan ng mga magsasaka.
May dadagdag ka, ma'am. Good job. So, ang tawag namin doon is Balay Pamana. So, Bahay na Pamana. Yung bahay na yun ay Cordilleran-inspired na bahay. So, pagdaan nyo dyan, meron siyang patusok sa taas. Bakit kaya may patusok? Para sa manananggal siguro. Oo. Aswang. Oo, Yung mga ganyan dati. Totoo yun, ma'am, no? Totoo. Ayun. Ayun. Kaya may Yun nga, urban legends. O, diba? Tapos, ayan, yung sampalok na tawag namin dito, sa Tinian, Ito yung sampalok. yung sampalok sa gitna. Isa siya sa pinakamatandang sampalok dito sa inyo. Wow. Tapos, Thursday. Pero pag Monday to Thursday, wala kaming cafe. Pero, magkakaroon kami ng honesty store. Oh, honest So, yun yung plus honesty doon. Honesty store. Tapos, i-open namin yung Sitio Kasimuran. Yung Sitio Kasimuran, magiging ano siya, parang exhibit ng bonsai. So, bonsai and then sculpture. So, yun yung magiging itsura niya. Yung ba yung nandun sa labas? Oh, yes. Pero ang entrance fee namin ng Tuesday, Thursday lang ay 150. So, museum lang, ganyan. Pero walang, self-guided lang. amenities. Kaya lang wala kang food. So, outside food is not allowed din kasi nga may coffee shop kami. So, same din, ng Tuesday to Thursday, bawal din yung outside. So, Okay. ayun. So, meron kaming tour package, may event. Sa family, ngayon, nagpe-prepare, meron kami paluto. So, may mga nagpapaluto ng native chicken, sinampalukan, tinola, ganyan. So, dyan yung galing. Yung halaga din namin. Tapos, nagpe-prepare din kami ng noodle fight or buffet setup. Like, nilagang talong, nilagang okra, bagoong, purong kanin, na color pink. Tapos, daing. So, yun. Fried rice. And then may fresh food. So, if you want, message lang kami sa page. Ayun. Kasi itong part na to, ito yung kusina. So, ayun. Makikita namin yung mga... Ayun. Pakita niya ni ma'am. Original Dating pa kusina. So, ito. Ayan, matanda pa sa atin. Mga magulang. Ito. Yung lamesang nakikita nyo dyan. Ito pa yan. No, ma'am. Ito. Yung mga gamit. Ayan. Ito. Solid na solid pa to. Oh, diba? Yung mga gamit na nandito ngayon, nandito pa sa mga larawan dati na ginamit pa nila. Ayan. Nalagyan na ng mga pagkain dati. Yo. Ito sinaunang ano to, prinsa de paa o plancha de paa. Ibig sabihin, ginagamit pang plancha ng damit, gamit ang paa. O eto, Para ka exercise na rin yan at the same time, di ba? Di ba? Yung pang kaliwat kanan ka lang, ayan. Tapos eto, ayan, ayun siya. Nakikita niyo sa picture, ayun siya. Yung prinsa de paa o yung plancha de paa. Buruin nyo. Meron po talagang ganyan. Nakagislan ko lang nun yung may uling eh. Ayun. Then ito, palayok, tapos gilingan ng bigas. Ito, bato. Gilingan siya. Ayan. Tapos ito, pangkayod ng yelo. Panghalo-halo. Dito yung yelo. Ayan. Tapos ito naman, hindi ano siya actually. Ito, pang ano ng meat to. Then ito yung pangkayod ng nyug. Uupuan dito, ayan, tapos kakayurin yung nyug din eh. Ayan, yan ang gamit niya nito. Ayan. Although deadly weapon to, pero pampalambot to ng karne. Yan, ang dami pa rin talaga dito. Very classic at very nostalgic na mga gamit. Yan. Tapos ito syempre, hindi mawawala yung banga. Yan, sinauna pa. Wala pang rep. Ayan, yung tapayan na ginagamit nila. Malamig yung tubig dyan. Ayan. Actually, talagang dito, sa Pulong Kabiyawan, marami kang makikita dito. Mga sinaunang gamit pa na ginagamit ng mga unang tao. Matatandang tao, actually, hindi naman unang tao. Matatandang tao sa Bulacan. Ayan, dito, ito, meron din sungka dito. Ayan. Napaglalawaan. Tapos yung
electric pan na lumang-luma. Ito. Diba? Ayan. GE ang kanyang tatak dito. Actually, yun na mga boss. Paluhod na ng kalabaw din eh. Ayun. Nakakatuwa naman, no? Na yung kalabaw eh naluhod. Ayan. Actually, sabi ni ma'am, bata pa lang tumakalabaw, tinuturuan ng magpaluhod. Ayan siya. Ayan. Bakit natuturuan lumuhod man para saan pag lumuluhod yung kalabaw? Ayan, Paggalang. Si sir, bakit daw lumuluhod yung kalabaw? So, as I mentioned, yung Pulilan ay kilala sa Liling Carabao Festival. So, yung pagluhod ng kalabaw, nagpapakita siya ng pagpapasalamat sa masaganang ani ng Pulilan from the previous year. So, lumuluhod usually yung kalabaw dun sa tapat ng San Isidro Labrador na simbahan. So, nagpapakita siya ng pasasalamat kay San Isidro Labrador dahil sa magandang ani, para sa magandang ani ng ayun. Okay. Ayun, as per ma'am, yun nga, pasasalamat. Kaya yung mga kalabaw dito sa Pulilan, tinuturuan na lumuhod yung mga kalabaw. Bilang pasasalamat nga naman dahil sa magandang ani ng mga magsasaka dito, agriculture. Ayun, kaya meron dito sa Pulilan, dito lang yan, lumuluhod yung kalabaw. Susunod niya, sasayaw na yan. Di ba? O bando naman, baka naman. Ayun, mga bossing, isa-isa nang nagpapapicture dito, mga Bulacan vloggers dito. Napakabait naman nung kalabaw na ito. Actually, babae siya. Ayan, tapos tatanungin natin yung ilang taon na to o ilang taon tinuruan para lumuhod. Ito, basta na ba pangalan nyo? Si Boy Angeles. Ayan, si Sir Boy Angeles, kayo yung nag-aalaga din eh. May pangalan mo ba yun rin kalabaw? Kalaputi. Si Kalaputi, ayan. Ilang taon na ba yun rin nung bago tinuruan na lumuhod? 2 taon bago tinuruan. Bata pa talaga. Tapos yun na. Hanggang sa nakasanayan, ayun. Sa Pulong Kabyawan dito, meron silang kalabaw na lumuluhod. Si Kalaputi. So, ayan, actually ito, ang tawag dito ay, ano ba tawag din? Lusong? Lusong. Oo, lusong, di ba? Yung ginagamit pambabayo sa mga palay. Actually, sa iba ginagamit sa saging, kamoting kahoy, ayan, linupak. Ayan, ganun siya. Saging, yan. Sa ibang probinsya ganun ginagamit. Pero yan talaga, lusong yan. Okay na yan. Ano pa pangalan nyo, Nay? Pangalan ko. Pangalan po ni Nanay. Pangalan ko, Josie. Ayan, si Ma'am Josie. Taga-saan po ba kayo? Ako dito lang sa... Malapit lang dito sa Pulong Kabyawan. Ayun, sa Inaon din. Pero saan ka talaga, Ayun. saan talaga yung probinsya mo na? Probinsya ko, Iloilo. Ilonggo pala eh. Eh Tapos bakit pala. ka nagstay dito sa Pulilan? Nagstay ako ng Pulilan, nakakita ako ng boyfriend. Ayun pala yun. Pogi yung mga Bulakenyo. Pogi ang mga Bulakenyo. Ayun. Dito na ako nakapangasawa. Ayun. So, si Ma'am Josie yung mag-ano ng lusong. Babayo ko. Ayan, nagbabayo. Bayo po. Ayun. Bayo. Yan. Mas parang dalaga bumayo. Sikip. Yes. Yan. Galing nyo naman. Dalagang Pilipinas. Para sa Ayan. pala yung bayo. Para sa daw yung pagpapalito. Ito kasi yung dami. Ayan. Para mahiwala yung ipa Para dun mahiwala sa yung, bigas. yung palay. Sa bigas. Ipa ano? Ay, yung Ipa. balat. Oo, yung balat ng palay sa mismong pinakabigas. Ito, Ayun. solid na kahoy ito, mga boss. Ayan. Actually, yung pagbabayo, ayan siya. Ginagamit to para durugin o paghiwalay yung ipa dun sa palay at sa bigas niya. After nito, actually, tinatahip pa ito sa bilao para totally mahiwalay siya. Ayan. Dito talaga, kaya ang mga tao nung sinauna, malalakas eh. Kasi wala pang makinarya talaga. Mano-mano. Diba?
Ayan. Sir, hiring ka na. Kanay ko sa tatak ko sa spotlight. Ayan, actually, pagkatapos ng pagbabayo, Para mahuli. ayun nga, tinatahip na. Para nga mas mahiwalay na yung ipa dun sa mismong bigas. Ayan, traditional yan na ginagawa. Sa mano-manong ginagawa yan. Ganyan. Yan eh. May natural spotlight. Ito naman mga boss, sumakit tayo dito sa view deck nila para mas makita natin yung kabuuan ng bukid dito. Ayan. Taas lang eh. Tapos, yun. Talagang dito, ma-appreciate nyo yung kalikasan at yung kapaligiran dito sa Punong Kabiyawan mga bossing. Ayan. Ayun mga bossing, nasa view deck tayo. Ayan. Kita natin yung buong baba ng Punong Kabiyawan. At the same time, pag pumihit ka naman dito, yung bukid naman dito, yung palayan, makikita mo. Tapos dyan, maraming itik dito mga boss. Ayan, kung nakikita nyo, mga itik yan. Ang daming itlog dyan. At talagang isa itong Pulilan sa producer ng balot. Maraming balutan din dito sa Pulilan. Yun, tara, bahan na tayo. At mag-ready na rin sa ating second stop sa ating biyaheng Bulacan dito sa Pulilan. Ang isang dalagang Pilipinang magaling magbayo, ayan si Ma'am. Ilongga yan eh, Ilongga. Oo. Pero di na siya na-permi sa Pulilan, sa Bulacan. Ayan, maraming salamat po, Ma'am. Salamat din sa inyo. Ayun, actually mga boss, yung lusong, yung binabayo, bigas siya, ginagawa nilang suman dito. Ayan. Tapos meron siyang kasamang mas kubado na talaga naman very healthy. At the same time, may ka-partner siyang eto, yung tanglad iced tea nila, tanglad tea. Na talaga naman magko-complement yung lasa niyan. Perfect partner. Kaya ito mga boss, tikman natin. Kanilang suman dito. Cheers tayo mga boss. Ang sarap siya mga boss. Parang itsura niya parang yung sa apple pie niya, yung coating niya. Pero at the same time yung loob, suma na malagkit siya. Kasabay nung maskobado. Ayan. Perfect na perfect talaga sa almusal to. Tapos iinuman mo ng tanglad iced tea nila. Ano? Ayun na nga mga bossing, nandito na tayo ngayon sa ating ikalawang stopover sa episode natin, Biyaheng Bulacan going to Pulilan. At ito nga pala yung pangalawang stopover natin dito, si Mini Blanc Cafe. Along bypass road lang siya ng Pulilan, Baliwag, makikita nyo sa rito. At ang pinaka-landmark niya is yung Petron Gasoline Station at yung Motorhouse Building. Kaya naman, puntahan na natin, tara na, let's go! At ayun na nga pala mga bossing, ito na nga yung ating second stopover natin sa Biyaheng Bulacan dito sa may bayan ng Pulilan, dito sa may Bulacan. Which is itong si Mini Blanc by Tiny Beans o si Tiny Beans by Mini Blanc Cafe. Actually marami silang ino-offer dito mula sa pastries, coffee, rice meals and pasta. Lahat, you name it, meron sila niyan dito. At ito nga pala, located siya dito lang sa bypass ng Pulilan at Baliwag. At ang palatandaan nito yung Petron Gasoline Station, alang yung Motorhouse Building dito na makikita rin sila sa Waze at Google Maps. At dito na nga, nakita na natin dito, naglalapagan na. Kaya titikman natin yan, mga bossing isa-isa. Mula sa pasta nila, even yung hot and cold coffee nila, nag-offer din sila dito. Which is open sila 9 AM to 10 PM daily. Ayan. Kaya naman ito, isang magandang tambayan. At the same time, malaking parkingan. Kaya naman sa mga may sasakyan dito, ay hindi mahihirapan na
mag-parking dahil napakalawak at talaga namang kasya maraming sasakyan dito. At ayun na nga mga bossing, kung trip nyo ang mga ganito at kung malapit lang kayo dito ay inyo silang subukan para inyo ring malaman. Ito daw yung margarita nila. Okay. Margarita cheesecake. Tequila pala. With a splash of tequila. Kasi may lemon siya sa ibabaw eh. Lemon lime. Okay siya. May hint lang siya. May sipa lang. Kung alam niya lasa ng tequila, nandun siya. Pero natatami siya ng tamis. Okay naman. Gitaro. Busog na to. Sumasandal na sa pader. Chicken card. Talagang ibang klase yung cheesecake nila rito sa Tiny Bean. Si Ma'am naiiyak pa sa sarap eh. Ayun. Ay, heaven nga. Heaven eh. Ayan o. Titikman nga natin yan. Sila Bulakenya. Ayan, yan. Anong mo, hint mo? Ito yung pasyahan ng cheesecake natin kay Tiny Bean. Okay. Ayun na. Alam na. Sa expression pa ng mga boss, alam na agad. Pati tayo na intriga. Konti lang. Ayan. Although chocolate siya, medyo kumapal. Pero okay lang. Ayan. Testing natin mga boss. Ito, tikman natin. Kasi dito, nung tinikman nila, may umiyak. May naglulundag sa sarap. Tikman natin. Bestseller daw. Okay siya. Although chocolate yung nasa ibabaw, makikita mo, may imitate ka na parang sobrang pero hindi. Okay siya. Isa sa mga cheesecake na dito natikman ko kay Tiny Bean. Chocolate na yun. Panalo siya, panalo. At ayun na nga mga bossing, bahagya ng humupa yung mga pangyayari dito. Medyo mabilis ang mga pangyayari dito. Still, nagkakainom pa rin. Ayan. Sila dyan. Then meron pa rin doon. Sila ma'am, kumakain pa rin. Ayan. Tapos yun na. Actually, malapit namin matapos dito sa second stopover namin and getting ready na sa third stopover natin mamaya-maya na. So, samahan niyo pa rin kami dito, gumala sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Let's go! At ayun na nga mga bossing, nagawin na tayo dito sa ating pangatlong stopover dito sa ating episode na Biyaheng Bulacan dito sa Pulilan, kung saan
binisita nga natin dito ang isang authentic Pansit Batil Patong ng Norte, Tugigaraw. Actually, ito yung kay Emmy's Pansit Batil Patong. At nandito nga siya, located sa Balatong B, Pulilan, Bulacan, na malapit lang siya. Landmark is yung St. Peregrina High School dito. At kabila lang siya, doon makikita nyo na yung kanyang store dito. Kaya naman, ito, samahan nyo pa rin kami dito at tikman ang authentic Pansit Batil Patong ni Aling Emmy dito sa Pulilan, Bulacan. Tara na! Actually, ito mga boss, yung pwestuhan nila is ditong gawi yung school na St. Peregrina High School. Bandang unahan lang ito, eto, yung pwesto ni Aling Emmy dito na nagtitinda ng authentic Pansit Batil Patong dito. At yung presyuhan niya dito mga boss is yung ganitong 16 inches na bilao, 900, 700, 500 galvintes. Then ito yung mga klase, variants ng Pansit Batil Patong mula sa regular nila na 130, na meron lang siya repolyo, toge, itlog, cara beef actually, tapos yung liver. Ayan. Hanggang sa special, 150, super special na 180. At yan lahat mga bossing, ang ingredients niyan, nagmumula pa sa Tugigaraw. Kaya mamaya, tikman natin yung Pansit Batil Patong ni Aling Emmy's dito sa Pulilan, Bulacan. At ayun nga mga boss, dito niluluto yung authentic Pansit Batil Patong ni Aling Emmy's. Although may mga pumapasok dito na vlogger para lang ma-shoot how to prepare yung Pansit Batil Patong. Kaya mamaya, hintayin natin yung turnover natin o hintayin natin yung turns natin para naman ma-shoot natin siya. Kung gaano kasarap yung pagluluto ng authentic Pansit Batil Patong dito sa Pulilan, Bulacan. Bale, gusto kasi namin magnegosyong magkakapatid. So, ang hirap kasi mag-isip kung ano yung kakaiba, yung wala pa dito. So, itong tagaluto namin, mismo taga Tugigaraw, sinuggest na bakit hindi natin i-try yung pansit namin dito sa Cagayan. Doon na po nagsimula. Ano pa in-offer niya Emmy's Pansit? Bale, Pansit Batil Patong po ng Tugigaraw, Cagayan. Meron po kami mga solo orders, meron kaming bilao, and then meron din po kaming ube, leche flan, saka po ube leche, which is mix po ng leche flan at saka ube. Yung Pansit Batil Patong niya, alam po, ano-ano pa yung mga sangkap niya? So, kapag po complete toppings, meron tayong cabbage, toge, egg, cara beef, liver, lechon kawali, Tugigaraw longganisa, Shanghai, saka po ang homemade na bola-bola. Saan po located si Aling Emmy's? Located po tayo sa Santa Peregrina, Pulilan, Bulacan. Landmark po natin is malapit tayo sa Santa Peregrina High School or sa Google Map po, Keysign Hardware, Pulilan. Ayun, anong oras po nag-ooperate si Emmy's? Open po tayo Monday to Sunday. Pag weekdays po is open tayo ng 9 to 7 p.m. Pag weekends po, 8 to 7 p.m. Ayun ma'am, sige, imbitahan niyo po sila, matikman na rin. Tara po mga kababayan, itry niyo po ang kakaibang pansit ng Tugigaraw, Cagayan. Sigurado po ako na masisiyahan po kayo at uulit-ulitin niyo po dahil sa kakaibang lasa nito. Thank you po ma'am. Swerte tayo, nakapasok tayo sa kanilang kitchen dito, how to prepare authentic na Pansit Batil Patong nila rito. Mula sa ingredients niya, ayan, karahay, vegetable na cabbage toge, tapos yung longganisang Tugigaraw, at yung iba pa dito, mula sa atay, authentic na Tugigaraw talaga siya galing. Kaya naman eto, papakitaan tayo ni Sir. Oo. Ayun. Cara beef. Actually ito, cara beef ang pinaka main sangkap niya. Pero minsan ina-alternate sa iba is yung baka. Tapos ito syempre yung atay. Ito, ang kanilang lumpia dito at bagnet. Tapos longganisa. Ayan. Then ito papakita niyo sa atin dito yung pag-prepare o pagluluto. Toppings.
ayun nga mga bossing, eto. Nakuha na natin yung kay Aling Emis na authentic pansit batil patong niya. Na talaga naman, ang daming sangkap niya. Mula sa karabip, sa kanyang bagnet, yung tugigiraw longganisa, tapos yung atay pa, at kung ano-ano pa yung gulay na nandito. Kaya naman ito, for about 130 pesos start nun. Pwede nyo na matikman yung authentic pansit batil patong dito sa Pulilan, Bulacan. Ito siya mga bossing. Ayan. Okay. Open pala sila everyday dito mga boss. Malapit lang to sa may St. Peregrina High School sa may Pulilan, Bulacan. At ayun na nga mga bossing, kung crave nyo mga ganito at malapit lang kayo dito, ay inyo sila subukan para inyo ring malaman. At ayun nga mga bossing, nagawi tayo dito sa may Barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Isa nito, binisita na natin si Polish Nails and Spa na nasa second floor lang. Ayun si Boss EJ. Ayan. Okay, tara, akit tayo sa taas. Ayan na. So, akit na tayo dito. Second floor sila Nandun na. Tara, pamanicure na tayo. Let's go! Ayun. So, ayun na nga, second floor. Ayun na sila. Si Nails and Spa. Polish. Hello sir, I'm Pauline Esteban, the owner of Polish Nails and Spa. Ba't yung background lang po sino si Polish? Okay po. Si Polish Nails and Spa po, since yung meaning ng polish is poly, ibig sabihin po nun maraming variant. So, ang polish naman, hindi lang siya polish na pang cutie since meron kaming mga offer na massage. Ayan, so polish din na massage, polish ng nails, and foot spa. And of course, nagdagdag na rin kami ng bagong service na facials and head spa. Okay, so kami, nakilala kami sa nails, unang-una sa nails kasi nga yung word na polish. And then, marami na rin nagpupunta dito. Yung dinadayo is yung massage namin and yung head spa. Saan po located si Polish? We are located at 156 Regional Road, Paltao, Pulilan, Bulacan. Operating hours? Ngayon po, nag-reschedule na kami ng from 12 p.m. to 10 p.m. Okay, so everyone, lalong-lalo na sa mga taga-Pulilan, punta na kayo sa Polish Nails and Spa sa tapat ng Shell gas station. Open namin is 12 p.m. to 10 p.m. Okay lang, thank you po. Thank you po. Ito mga boss, may pinasok lang tayo dito isang session dito na kwarto, which is ito yung massage. Ayan. At ito whole body massage siya for about 1 hour yata. Ayan, yung isa sa mga services na ino-offer ni Polish Nails and Spa. Ayan, actually ito si Nails, si Polish Nails and Spa, meron din silang facial dito. At ang ating model yan si Miracle D. Ayan. Okay lang po ba ma'am? Masarap po, no? Ayun, very good. At yun naman talaga, very attentive yung kanilang mga staff dito. Kaya naman, yung bawat client dito ay relax na relax talaga. Yan. Very good. Ito naman yung services ni Polish dito, head spa. Actually, ini-scan yung buong ulo hanggang anit. Ito siya. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan, patayin natin. Ayan. Scalp niya, then yung pinaka-buhok niya, itong violet na violet pa, no? Parang panabong lang. Charing. Ayan siya actually. Isa sa mga magagandang services ni Polish dito sa Pulilan, Bulacan. Ang galing, no? Diba? At dito naman sa kabilang panig ng mundo, meron naman dito nagpapanil. Actually dito, ayan. Yan, si Miss Jane. Mother's Road. Ayan siya. Isa rin sa mga services ni Polish Nails and Spa dito. Specialty nila. About sa nails. Ayan. Talagang magiging malinis yung inyong mga kuko. Hi. Mula kamay sa paa. Ayan. Okay na okay dito.
At ayun na nga mga bossing, nandito na tayo ngayon sa ating pang-5 stopover dito sa ating biyaheng Bulacan sa Pulilan, which is ito yung pinuntahan natin, si 2214 o 2214 Cafe na dating Mountain Brew dito sa Barangay Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Kaya tara, puntaan natin sila kung ano yung mga in-offer nila dito. Kaya naman, samahan nyo pa rin kami dito at kasama pa rin natin ang mga Bulacan vloggers. Tara na! Eto nga pala, kalsada ng Santo Cristo, Barangay Santo Cristo sa may Pulilan, Bulacan, kung saan binisita nga natin ang isang kapihan dito na dati si Mountain Brew, ngayon ay 2214 ng tawag sa kanya, 2214 Cafe. Kaya tara, pasok na tayo dito mga bossing, let's go. Push lang natin. Ayan, nandito na yung ibang kasama natin. Ayan. So, very aesthetic naman yung lugar, komportable, tsaka maliwalas yung lugar nila rito. Siyempre, hintayin natin mga boss yung mga in-offer nila dito. Masasarap na klase ng coffee at iba pang foods nila rito. Kaya tara, sisahin natin. Let's go! Everyone, I'm Camille and I'm part of 2214 Cafe. So bakit nga ba 2214? So 2214 came from the book of Genesis 22:14. Sabi po doon, in the mountain of the Lord it will be provided. So a gentle reminder for everyone who came here na kahit ano pa yan, pa-provide ni Lord yan. So yun po yung pinagmula ng verse natin. Yeah, siguro po pagpasok nyo dito, baka magulat kayo, ba't parang puro matcha na lang ba yung meron dito? So, yun po talaga yung in-offer talaga natin, main po na in-offer natin, yung matcha. So, we are offering ceremonial matcha. So, at tip lang po, so yung may-ari po talaga, ay nagpupunta pa sila ng Japan to see kung ano ba talaga yung culture na ginagawa ng Japan when it comes to matcha. So, yun po talaga yung pride namin na talagang high-end yung matcha namin. So, yun po. And mayroon din po kaming sikat dito. So, baka naririnig nyo na cafe na may sinigang. Pero, sobrang sarap po kasi na sinigang natin dito. So, yun po. Isa pa po yun. Yes po. We are located here po. So, lagpas lang po tayo ng konti sa SM Pulilan. And we are open from 11 AM to 12 midnight. So, mayroon din po tayong mga signage sa labas para mas madali nyo po kaming makita. And we have parking lot. So, mayroon din po tayong alfresco. So, we are pet friendly here. And at the same time po, yung jar po pala natin. So, baka magulat kayo na wala po kaming plastic dito sa mga drinks po natin kasi we promote po talaga na as much as possible, less plastic po. To help din si Mother Earth. So, yun po. Yes po, we are inviting you to visit us here sa 2214. So, welcome po ang bawat isa dito. Hope to see you po. Thank you! Ayan mga bossing, actually dito talaga lahat nangyayari. Lahat ng action, full of action dito. Lahat ginagawa ng klase ng kape. Ayan, mula sa simple hanggang sa special. Kay 2214, dito pa lang nangyayari na yung mga masasarap na kape nila rito. Ayan mga boss, freshly made, from scratch to perfection talagang yan. Yan ang isa sa mga forte ni 2214. Eto, ang daming varieties na in-offer dito ni 2214. Iba-ibang klaseng coffee, iba-ibang klaseng matcha. Ang dami. Mula sa matcha strawberry, meron din matcha chocolate. Siyempre, regular na matcha rin, meron siya. At saka yung biscuit, isa sa mga bestseller nila dito. Talaga naman, yan. Daming pagpipilian. Natin ito yung kanilang sinigang dito mga boss. Kapihan siya pero meron sila sinigang dito. Tsaka ibang rice meal dito mga boss. Katulad dito, sinigang na baka nila. Kakaiba ang datingan niya.
sa amoy at lasa, iba-iba siya. Diba? Ito, sabaw pa lang. Testing natin mga boss. Okay na okay na. Asim kilig mo. Sabaw niya. Pero hindi nakakagulat. At the same time, yung lasa ng baka nandun humalo sa kanya. Sabaw. At eto nga, sobrang lambot ng baka niya rito. Na kahit hindi mo nguyain, okay na okay, matitilan niya sa bibig mo. Higa, kasama ng, eto, may mga dito ba siya? Dito. Ito mga boss. Ayan. 2-2-1-4 coffee, meron sila dito mga boss. Sinigang na baka, kape. Yes. At ayun na nga mga bossing. Pagkalapag na pagkalapag, ayun na, tikiman time na yan. Yan, tatanungin natin yung mamaya kung ano yung mga verdict nila sa pagkain na sinerve ni 2214 dito. Ayan, Boss P, pila na. Yo. Ako solve na ako sa siniganggang. Ayan, sinigengeng pala. Ayan. Isa sa mga the best comfort food kasi yan eh. Sabaw ang hinahanap ko dito. Nanataon, meron dito sa Kapihan, sa Mibulinan, Bulacan. Kay 2214. Ito mga bossing, isa sa mga masarap niya ng matcha coffee dito. Sa 2214 cafe. Cheers tayo mga boss. At ayun nga mga bossing, etong kapehan na pinuntahan natin, usually meron silang rice meal na tinatawag eh, tsaka yung sabaw, biruin nyo, sa kapihan, meron sabaw, diba? Eto, sinigang na hipon, tsaka yung kanina tinikman natin is yung sinigang na baka. Biruin mo sa kapihan, hindi lang basta rice meal na meron din Pinoy ulam, na talaga naman isa sa mga the best comfort food natin mga Pinoy. Etong sinigengeng, di ba? Ayun, talagang panalo dito. Tapos ito yung mga rice meal nila. Yung ilan lang natin na nagustuhan na masubukan dito. Yung sweet and sour tofu nila, tsaka yung creamy cheese stuff nila na bangus. Na yung datingan eh parang pizza ang dating niya. Kaya naman dito, kay 2214, hindi lang basta ko shop. Kainan din talaga siya dito. Ang mga gusto nating Pinoy ulam dito. Kaya naman, eto, tignan natin. At yun na nga mga bossing. Kung malapit lang kayo dito at crave nyo yung mga ganito, ay inyo silang subukan para inyo rin malaman. Thank you so much po for visiting us po. Thank you po. Pleasure. At ayun na nga mga bossing, nandito na nga tayo sa pang-anim natin na stopover sa ating biyaheng Bulacan dito sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Ito nga pinisita natin si Brew & Bites dito na Along Cagayan, Old Cagayan Road lang siya sa may Barangay Santo Cristo sa may Pulilan, Bulacan. Kaya naman, samahan niyo pa rin kami dito together with the Bulacan Vloggers. Tara na, pasok tayo. Hello, we are the owners of Brew & Bites. Si Brew & Bites po nag-start siya at around year 2021 during pandemic. It started as a hobby, it started as aspiration, and now it became a reality. This is our first business. And dito sa tingin namin nahasa yung mga knowledge namin in terms of how to handle business, in terms how to handle food, in terms how to serve customers better. And this is our baby actually. This is our first baby and this is our dear baby for sure. Thank you. Meron po kaming coffee, milk tea, and pastries. Meron din po kami mga rice meal and pasta. Brew & Bites is located at 071 Old Cagayan Valley Road, Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. In front lang po kami ng Soldiers of Christ. Malapit lang po sa Iglesia ni Cristo. Yun po yung mga landmarks natin. 11 a.m. Tuesday to Thursday. 11 a.m. to 9 p.m.
And then Friday to Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. Bali, extended hours tayo kapag weekends and Friday. Close po kami every Monday. We're inviting you sa Brew and Bites. This is where hopefully we can satisfy your cravings. Sige sir, thank you. Okay, thank you. So mga bossing, ito, pagpasok pa lang natin dito kay Brew and Bites. Hindi naman siya masyadong kalakihan, pero yung good vibes niya nandun na kagad. Meron sila dito. Yan yung mirror na yan. Then ito sa fine day niya. Ayan. 3 tables yung nandito. Then yung circle table is 2. Tapos meron pang game sila rito. Na habang naghihintay ng inyong order, pwede maglaro yung mga chicken nyo dito, even mga young at heart dito, mga boss. Yeah? Okay. Then ito, meron sila dito mga board games, iba't ibang klase. Na habang naghihintay kayo ng order nyo dito kay Brew and Bites, hindi kayo maiinip na mahintay yung kanilang orders dito. Then ito yung kanilang order na counter at yung cakes nila rito. Ayan. Actually, dito yung owner. Yung couple na may-ari ng Brew and Bites. Okay? Yan, actually, ito on the spot, piniprepare yung kanilang coffee dito sa Brew and Bites. Actually, made to order. Talagang from scratch to perfection. Sinaserve nila dito yung kanilang hot and cold coffee rito, mga boss. Yan. At eto rin, mga bisita natin dito. Galing pang Santa Maria, Bao. Yarop Baliwag. Then, iba pa nating Bulacan vlogger, co-vlogger natin dyan. Iba't ibang parte ng bayan ng Bulacan. Nang galing yan. Kaya tara, mamaya, tikman natin yung mga sinaserve dito ni Brews and Bites sa may Pulilan, Bulacan. Sabi ko na nga eh. 1, 2, 3, go! Ano ba premyo? Carbonara. Okay, may pala. Ayun, yung mananalo. Ayun, pwede na kumain ng carbonara. Ayan. O, diba? Actually, marami pa silang games dito. Isa lang to. Ano ba tawag dito? Puzzle face? Basta, ganun yun siya. Bubuo ka ng mukha. Ayun, face change. Ayun. May bell dapat to eh. Oo, meron pa, di ba? Iba-iba eh. Actually doon, yung kanina pinunta natin, mga boss, marami pa silang pagpipilian dyan. Pero syempre, pagkatapos na maglaro, ayusin mabuti, baka kasi magkulang. Diba? Yun lang yung pagiging ano natin, tsaka bawal iuwi yan. Ha? Ayan. Actually, dito kay Brews and Bites, marami kayong masusubukan dito sa kanila. Tulad ng milk tea, ng fruit tea, mga coffee and non-coffee nila, cheesecake, yung mga Yakult series nila, even yung mga pastas and rice meals nila dito at marami pang iba, mga bossing. Pero dito, may kakaiba silang ino-offer, which is ito, yung 199 only coffee. One to sawa is sky's the limit. Hanggat hindi ka nasasatisfied sa kape, dito, masusulit mo na masusulit, 199. At saka ito, hindi lang permis na isang flavor lang, no? Isang variants, iba-iba pa. Yung pwede nyong matikman dito na coffee dito, kay Brews and Bites. At idagdag ko na rin na yung kanilang Knicker Bites na tinatawag. Kung hindi kayo pamilyar, mga boss, ito yung isang sikat na halo-halo na gawa sa Zamboanga. Na talaga namang gawa siya sa fresh fruits, may vanilla ice cream and strawberry syrup siya na kakaiba, na gawang Zamboanga, Pinoy style ang datingan. Meron din sila dito ngayon, kaya abangan nyo rin. Actually, sila ay nag-o-open dito kapag ka Biyernes hanggang Sabado, 11 to 10, and Huwebes and Martes hanggang Huwebes is 11 a.m. to 9 p.m. At ayun na nga, mga bossing, marami talaga pagpipilian dito. Kaya naman, kung malapit lang kayo dito at crave nyo yung mga ganito, ay inyo sinasubukan para inyo ring malaman.
At ayun na nga, medyo paggabi na rin. Meron pa tayong dalawang pupuntahan mga boss. Kaya steady pa rin kayo, samahan nyo pa rin kami together with the Bulacan Vloggers. Meron pa tayong dalawang pupuntahan para makompleto natin yung biyaheng Bulacan dito sa bayan ng Pulilan. Kaya naman, samahan nyo pa rin kami. Tara na! Ayun nga mga bossing, nandito pa rin tayo sa Pulilan, Bulacan, kung saan ito, pang-pito na natin to na pinuntahan ngayong araw na to sa ating biyaheng Bulacan dito sa may Pulilan, Bulacan, which is ito sa may Barangay Palataw pa rin siya, sa second floor ng Nestisa building, which is ito Timbugo na malapit lang sa taas lang siya, yung Crafts City self-studio o self-photo studio dito sa Pulilan, Bulacan. Kaya mga bossing, samahan nyo pa rin kami puntahan nito. Pang-pito na natin to. Kaya naman, tara na, let's go. Ayan. Actually, ito yung nakita natin siya. Second floor lang siya. Then, bandang dulo lang. Ito, nanggaling tayo doon. Nanggaling tayo doon sa baba, mga boss. Then, ito na. Pupuntahan natin si Prop City sa branch nila dito sa may Pulilan, Bulacan. Dami. So dito, Prop City, syempre pangalan pa lang, syempre maraming props pagka magpapatikay ng photo studio mode yan, photo studio mode dito sa Pulilan branch. Actually tatlo yung branch nila, Malolos, Pulilan at San Ildefonso. At ito yung mga wearing gear, ayan, pang summer outfit din. Ito may mga sash din dito at yung iba pang sinusuot sa ulo. Ito, ayan. Talagang dito, okay na okay yung memories pagka nagpa-photoshoot kayo dito kay Prop City. Ayan. Landscape po pa. Actually, si Prop City, magkakaroon siya ng iba pang branch soon sa iba pang bayan dito sa may Bulacan. Usually Baliwag, at saka sa iba pang bayan. Ayan. Ayan. Mga Bulacan vloggers natin dyan. Hello, yan. At ayun na nga mga bossing, huling stopover natin ito para sa ating biyaheng Bulacan dito sa may bayan ng Pulilan, Bulacan. Kung saan ito, si Ribs Cafe, ito naman yung ating last stopover na makikita dito sa may DRT Road, sa may Barangay Lungos, Pulilan, Bulacan. At ito, last stopover na to, nakukompleto sa ating biyaheng Bulacan ngayong taon, dito sa Pulilan. Kaya naman, tara pa rin mga bossing. Okay, eto mga bossing, pagpasok dito, ang ganda ng ambience niya, solemn, dahil mayroong pinapatugtog na jazz music. At the same time, maliwanag naman siya at yung table niya good for 4 to 6 person.
Ayan siya. At nandito na, pwestuhan na yung mga Bulacan vlogger natin dito. Ayun. Okay. Gana natin ang stickers. Kanya. Let's go. At ayun nga mga bossing, pagdating sa pork ribs dito sa may bandang Pulilan, Bulacan, si Ribs Cafe, yan ang isa sa mga the best po niya. Katulad ditong ating eto, nasa kami natin, yung solo na pork ribs dito na may kanin. At eto naman mga bossing, yung kanilang half slab dito. Ayan, grabe. Ito yung medyo spicy ang datingan, Louisiana. Ayan siya, half slab pork ribs dito sa Ribs Cafe. At ito mga bossing, yung kanilang full slab dito kay Ribs Cafe. Talaga namang mula dulo hanggang dulo, kain lahat, walang tapon. Tsaka ito pa, mga side dish pa din dito kasama. Ayan. Mula dito sa corn, ayan, sa mashed potato, dun sa coleslaw, kumpleto siya na side dish ng kanilang full slab dito mga bossing. At ayun na nga mga bossing, nandito tayo ngayon sa Ribs Cafe sa may Pulilan, Bulacan. Which is ito yung mga korte nila maliban sa cafe. Pork ribs at sticks dito. At ito nga nasa plato natin, yung mga iilang klase lang dito na gusto lang natin siya matikman at masubukan dito. Tulad nitong kanilang pork ribs dito na merong full slab, half slab at saka yung solo niya at saka iba-ibang variants niya. Pero ito, titikman natin yung kanilang na Jack Daniel flavor o variant ng kanilang pork ribs dito. Kaya mga bossing, check natin. Cheers. Grabe. Basic na basic. Yung lambot ng kanya muscle fiber nandun. At the same time, nagpapaintin sa flavor niya is yung Jack Daniels. At saka yung iba pang flavor dito, may Louisiana at saka Hickory Barbecue. Pero ito, may hint lang siya ng tipa ng Jack Daniels na hindi naman siya yung totally makakalasin sa inyo. One of the best pork ribs dito sa Pulilan, Bulacan, kay Ribs Cafe. At ito naman mga boss, yung kanilang shrimp gambas dito mga bossing. Bali-balat na siya. Ayan. Check natin mga boss. Cheers! Ang sarap niya, solid. Talagang uubos ng kanin. At the same time, itong hipo nila, walang tapon, kain lahat. Panalo. At ito naman sa pasta nila mga boss, yung kanilang breast chicken pesto. Ayan siya mga boss. Check natin. Masarap talaga yung combination ng chicken at saka pasta nila. At the same time, hindi overpowered yung pagka pesto niya. Tama lang siya. Banayad lang kumbaga sa dila. Pero okay naman siya. Then ito yung kanilang creamy carbonara na meron din shrimp yata to, I think salmon na fish na good for Lenten season mga bossing. Isa sa mga bestseller nila yun dito kay Ribs Cafe, etong kanilang creamy carbonara. Check natin mga boss. Napaka-smooth nung kanyang texture sa bibig. At the same time, hindi naman siya maalat. Tulad ng may bacon, pero ito isda yun nandito, which is yung salmon, na very good siya sa darating na Lenten season mga boss. Kaya ito is mapanalo rin to na inyong pwede masubukan dito. At yun nga pala mga boss, disclaimer lang, na yung panlasa natin ay very subjective o iba-iba na pwedeng masarap sa akin at hindi naman masarap para sa inyo.
Pero kung crave nyo at trip nyo ang mga ganito, ay inyo sinasubukan para inyo ring malaman. At ayun na nga bossing, dito na natin puputulin yung ating video sa buong araw na to sa biyaheng Bulacan sa Pulilan itong 2025 together with La Bulaqueña, si Mami Rachel at yung iba pang Bulacan vloggers natin dito sa Pulilan. At siguro susunod na 4 months abangan nyo ulit yung ating biyaheng Bulacan sa may San Rafael, Bulacan. Kaya mga taga San Rafael, abangan nyo yung mga Bulacan vloggers dyan. At dadayuhin namin kayo, bibisitahin natin dyan yung mga masasarap at talaga namang may heritage site, culture at kung ano-ano pa. Kaya naman gumayak pa rin kayo at sumama sa amin. At ayun na nga mga bossing, kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang mga videos. At ito nga pala ang inyong lingkod, si Mon Patricio, ang inyong Pinoy Budgetarian. Always saying, keep safe, God bless, and the peace.